Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto na ni Joanna na mawala na sa buhay nila si Madam Aurea, at sa kanyang mga mata, tila isang sagabal na lang ito sa kanilang mga plano. Para sa kanya, hindi na kailangan si Madam Aurea, lalo na't maaari nilang makuha ang inheritance na naiwan nito. Ang kayamanang matagal nang pinapangarap ni Joanna ay tila nasa mga kamay na nila, at hindi na niya kayang tiisin pa ang presensya ni Madam Aurea sa kanilang buhay. Sa isip ni Joanna, wala na itong silbi, lalo na't ang kalagayan ng matanda ay patuloy na lumalala. Kung mawala man si Madam Aurea, mas madali nilang makukuha ang mga ari-arian at kayamanang matagal nang ninanais. Ngunit hindi maiwasan ni Yuan na magulat sa desisyon ng kanyang kapatid. Hindi siya makapaniwala sa malamig na pagtanggap ni Joanna sa sitwasyon ni Madam Aurea. Akala niya, lumambot na ang puso ng kapatid para kay Madam Aurea. Pero sa totoo lang, mas lalo pang tumigas ang puso ni Joanna. Nawala na sa kanyang isip ang malasakit at ang kaligayahan ng kanilang lola. Nakaramdam siya ng matinding galit at pagkabigo sa kapatid. Gusto niyang ipaglaban ang tamang pag-aalaga kay Madam Aurea, pero tila hindi kayang pagdinig ni Joanna sa mga pag-aral at pag-alala sa kanya. Ang pagiging makasarili ni Joanna ay nagdudulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Joanna at Yuan. Ang issue ay hindi na tungkol sa kung paano nila tutulungan si Madam Aurea, kung hindi kung paano nila siya aalisin sa kanilang buhay. Puno ng galit si Joanna, at tila hindi na niya kayang intindihin ang hirap at kalungkutan na nararamdaman ni Madam Aurea. Samantalang si Yuan naman ay patuloy na pinapakita ang malasakit at pagmamahal sa kanilang lola. Ang puso ni Joanna ay patuloy na nilalamon ng kasakiman at matinding pagnanasa sa mana. Sa kabilang banda, si Ina ay patuloy na humaharap sa mga pagsubok ng buhay. Hindi na lamang siya kinakapos sa pera, kundi pati na rin sa emosyonal na pagdedesisyon. Nalaman niyang inatake sa puso si Nono matapos itong sapilitang makulong ng tiyahin ni Cecil. Hindi na ay nalintana ng tiyahin na may malubhang kondisyon si Nono, at inisip niyang ito ay isang pakana lamang ni Nono. Hindi niya alam na ang batang lalaki ay wala ng malay at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Dahil dito, nagdesisyon nga si Ina na dalhin si Nono sa ospital at pinilit niyang humingi ng tulong sa mga kakilala. Ngunit patuloy na nahirapan sa pagkolekta ng pera sa operasyon ng kapatid. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila ni Nono, hindi pa rin natitinag si Ina. Ang kanyang pag-asa ay matibay, at sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi siya tumigil sa paghahanap ng solusyon para tumigil o para sa kanyang kapatid. Naging tulay sa kanilang buhay ang social media, kung saan ipinost ni Ina ang kalagayan ni Nono at ang hirap na dinaranas nila ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming mga tao ang nagmagandang loob at nagbigay ng tulong sa kanila. Hindi lang sa operasyon ni Nono, kundi pati na rin sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lahat ng tulong ay pinagpapasalamat ni Ina ng taos-puso. Samantala, si Atty. Charlie ay patuloy na abala sa pagbuo ng kanyang mga plano kasama si Lani. Ngunit si Lani, bagamat patuloy na naniniwala sa kanilang mga plano, ay nagsimulang makaramdam ng takot at pangamba sa kanilang mga hakbang. Ang kanyang kasakiman at pagnanasa sa pera ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa kanilang mga plano. Nakita niyang unti-unti nang nauurong ang lahat ng kanilang mga hakbang, at ang mga hindi planadong desisyon ay naging dahilan ng pagkaantala sa kanilang mga layunin. Samantalang si Atty. Charlie nabihasa sa pamamahala ng mga negosyo pati na rin ng dokumento, ay nagsimula ng magplano kung paano pa makokontrol ang mga shares ng kumpanya at piliting maibenta ang mga shares ni Joanna
kahit na hindi nito alam ang lahat ng nangyayari. Nang dumating ang araw na napagdesisyon na nilang tulungan si Joanna na ibenta ang kanyang bahagi ng shares sa kumpanya, hindi nila alam na si Joanna ay nagiging masyadong eksperto sa mga nangyayari sa paligid niya. Hindi siya ganap na nagtiwala kay Attorney Charlie at sa kanyang mga motibo. Sinubukan niyang tignan ang mga dokumento na ibinigay kay Attorney Charlie. Ngunit dahil hindi niya kayang intindihin ang mga legal na aspeto ng negosyo, nagpatuloy siyang magtiwala kay Attorney Charlie at kay Lani, na kung saan ay patuloy nilang pinapalakas ang kanilang posisyon sa kumpanya. Habang ang mga plano ni na Attorney Charlie at Lani ay nagiging masalimuot, si Ina naman ay patuloy na nakakaranas ng matinding emosyonal na pagsubok. Sa kabila ng tulong mula sa mga hindi inaasahang mga tao, nagpatuloy siya sa pagpapatawad sa sarili at sa paghahanap ng solusyon sa mga problema. Matapos mabayaran ang hospital bills ni Nono, nagpatuloy siya sa pag-iisip kung sino nga ba ang taong may maganda at malinis na puso na nagbigay sa kanila ng tulong. Hindi niya alam kung sino ang may magandang kalooban. Ngunit ang mga saksi sa kabutihan ng mga tao ay nagbigay pag-asa sa kanya. Pagkatapos bayaran ni Yuan ang mga bil sa ospital at ipinagpapasalamat ang tulong mula sa iba, nagsimula siyang magbago. Ang kanyang puso ay napuno ng mas malalim na pagkakaunawa sa tunay na halaga ng pamilya at pagmamahal. Si Joanna, sa kabilang banda ay patuloy na pinapalakas ang kanyang kasakiman. Ngunit si Yuan ay hindi susuko sa pagpapakita ng pagmamahal kay Madam Aurea at sa kanilang pamilya. Maguguluhan na lamang sila sa huli, habang ang mga plano ni Attorney Charlie at Lani ay humaharap sa mga hindi inaasahang komplikasyon. At si Joanna sa kanyang matinding kasakiman ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng bagay na kanyang pinaplano. Habang si Francis naman ay tinututulan nga nitong si Attorney Charlie na tumulong dito kay Ina. Kahit na nga naawa na si Francis sa nagiging lagay nitong si Ina pati na rin ni Nono. Gustong-gusto na sanang tulungan ni Francis si Ina upang bayaran ang hospital bill na kinakaharap nga nitong si Nono sa ospital. Ngunit hindi nga siya pinayagan ng kanyang ama na si Attorney Charlie dahil ginagamit lang daw ni Ina ang social media upang makahuthot ng pera sa iba't ibang mga tao. Bagay na pinagtataka naman nitong si Francis kung bakit ganun na nga lang daw ang pagsasalita nitong si Attorney Charlie dito kay Ina. Hanggang saan kaya aabot ang pagtitiis nitong si Ina sa kalagayan niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.